And today, brothers and sisters, we are still in our preaching series. As we edify, we multiply. And today, our topic, I entitled this, Establishing a Healthy Church Environment. I love this topic because this is very important because nag-declare ta that this year is a year of multiplication. O kanang year of multiplication, spiritual na siya igsuon. O kailangan nga magpabilin kita nga healthy spiritually. Nga naman, para sa ato ang paglambo ba financially, paglambo sa mga kalag, katutan ng 10 ba to? Pastor, no, 10 ka prayer declaration nga ato ang gideclare sa ato ang fasting. Katutanan igsuon, ang Ginoo gayud ang mahimaya. Amen? We remain in spiritual health pag naglambo ta igsuon nga ang Ginoo ra gayud ang nahimaya. Ang Ginoo ang nahimaya sa ato ang success. So today, we will talk about establishing a healthy church environment. Para kani nga church, mas mahimo pag yung healthy spiritually. So unsa ato ang buhaton? Unsa ato ang mga bantayan nga makapahimo na tong unhealthy igsoon. Our anchor verse is found in 1 Corinthians 1:10. Ana si Paul, I appeal to you, dear brothers and sisters, by the authority of our Lord Jesus Christ, to live in harmony with each other. Let there be no division in the church. Rather, be of one mind, united in thought and purpose. Og nasabtan ako igsoon nga sa pulong sa Ginoo nga giingon ni Apostle Paul, harmony and unity are keys to a healthy church environment. Kasi gustoan na harmony and unity. Kitang tanan, di ba? Kitang tanan gustoan na igsuon nga gusto nato na nga kana gining mag-serve ta nga na ay kalinaw unya usata sa ato mga brothers and sisters kay sa tinuod lang, ang ending aning tanan is eternal glory, right? Ang ending aning tanan is eternity. So dili gyud ta gusto igsuog samok, no? Dili gyud ta gusto og division. Gusto ta mag-serve ta nga naatay kalipay, naatay kalinaw, gusto na to ang church nag-progress siya nga malinawon ta og nagkahiusa ta sa isa't isa. Kaya ang kapadulngan man sa tanan kay eternity man. So let us promote harmony and unity in this church. So right now, how do we establish harmony and unity in the church? How do we do that? This is very important. This is very, very important because it's so massive to say 2025 is a year of multiplication. And Satan hates that. Every time the church multiplies, Satan hates it. Og naa siya'y buhaton nga kanaas nga opposite sa multiplication. Na dili glorious. Number 1 din na masira ang karakter sa mga katawhan sa Ginoo. Mga alagad sa Ginoo, mga servants sa Ginoo, mga workers sa Ginoo, nagapamuhat, pero ang karakter wala na nahisubay dinha sa Ginoo. O ang ending, dili harmony and unity. Si Satan ang mudaog. Nag-declare ta, nag-fasting ta, this year is a year of multiplication. Pero kung di ta magbantay sa character aspect sa ato ang kinabuhi igsuon, mudaog si Satan, creating chaos in our midst. So how do we do it according to the Word of God? First, as I meditated all these verses nga mo promote og harmony and unity inside the church, we should promote collaboration, not competition. Brothers and sisters, collaboration. Let's promote in SOGMC. Collaboration, not competition. Please say to your seatmate, collaboration ta igsoon. Collaboration ta igsoon. Go for collaboration. Timani na igsoon ha. Collaboration, not competition. 1 Corinthians 1:11-13. Ano si Paul? For some members of Chloe's household have told me about your quarrels, my dear brothers and sisters. Some of you are saying, I am a follower of Paul. Others are saying, I follow Apollos, or I follow Peter, or I follow only Christ. Has Christ been divided into factions?
Was I Paul crucified for you? Were any of you baptized in the name of Paul? Of course not. So nagkumparahay na. Mas hawod si Peter, mas hawod si Apollo, mas hawod si Paul. Napoy mo yun, mas hawod si Christ. Nagka-separate na ang body ni Christ. So bantayan na ito na igsoon, comparing your leaders inside your discipleship. Balhin ko dito kay mas okay ang discipler dito sa SGD number 1. Mas okay yun ang SGD number 2. Mas hawad yun ang mga DGL. Ay sa pastor na lang jud ko. Hangtod sa moingon na nga, ang Ginoo ra gyud akong tuuhan. Statement sa tao nga rebellious. Tao ang Ginoo ray tuuhan. Di na maminaw sa leader, di na mutuog tao, kay ang Ginoo lay tuuhan. That is wrong, brothers and sisters. Kay mo mga discipler, ay mo mga DGL, imo mga pastors, gi-appoint na sila sa Ginoo, mga lagad nimo kay nangalagad na sila kang Kristo. So isa tanan. Walay competition ang mga leaders inside SOGMC. Amen, leaders? Workers, walay competition. Galatians 5:25-26. Since we are living by the Spirit, let us follow the Spirit's leading in every part of our lives. Let us not become conceited or arrogant, or provoke one another, or be jealous of one another. We will never promote jealousy. Pag naakay makita ang imong igsuon, nilambo na sa iyahang kinabuhi, we will never be jealous of that because the Spirit living in us is holy. It's holy. So right now, the Word of God is telling us that collaboration is very important because it helps us to first highlight partnership and teamwork. Pag naay attitude of partnership igsuon, naay collaboration, dili ka maka-feel nga nag-inusara ka. Dili ka ma-exhaust. Dili ka maka-feel nga murag ang burden kay naa sa imuha tanan. Kay ang pananaw nimo sa imong mga brothers and sisters kay co-workers nimo, partner nimo sa imuhang buluhaton. Even in this verse, giingon diri sa verse, nga even si Jesus kay nakipag-partner siya sa atoa. Even Jesus himself, nakipag-partner siya sa atoa. Wala siya nakipag-compete sa atoa igsuon. So attitude ni Jesus nga makipag-partner sa iyang isig ka, ingon kita, atong isig ka ingon, ato ang subayon igsuon. Pag mutanaw ka sa imong brother and sister, kana imong katapad, tanawa siya nga, you are my partner. Ka-teamwork ta, ing na siya. You are my partner. Ka-teamwork ta. So pag ingon ana igsuon, very healthy. Very healthy kaayo ang imuhang pag-serve sa Ginoo. Unya walay isa sa i-address sa partnership and teamwork, kay kana ganing ma-burn out na kadaghan na nato na nadungog sa simbahan. Ma-burn out. Nganong ma-burn out man? Kay feeling man nimo walay nagatabang sa imuha. Ug ikaw lang sa tanan, ug dili ma-accomplish kana ganing feeling. It's not partnership, it's not teamwork, it's not collaboration. Kanang feeling nimo nga ang usa ka butang kay dili ma-accomplish pag wala ka. Nga walay mahitabo pag wala ka. Nga maglisod kag salig sa uban, sa imong disciples, sa imong kauban sa circle, sa imong kauban sa team, maglisod kag salig kay naa kay feeling nga dili ma-accomplish ang usa ka butang kay wala ka. Ikaw ra gyud ang maka-accomplish ana. Ang ending igsuon, burning out. Ma-exhaust ka. Grabe na ako na-appreciate si the great Apostle Paul in Romans 16:1. Ipasalamatan niya iyang mga kaigsuonan nga nitabang sa iyang ministry. In Romans 16:1, gi-emphasize niya si Sister Phoebe, deacon of Church of Cenchrea. Nga grabe gyud daw dakong tabang sa iyaha. Mga babae. Oh, maka-flatter no?
Grabe, gi-appreciate, gi-highlight yun ni Apostle Paul, mga babae nga grabe nakatabang sa iyang ministry. Apil na dito si Sister Priscilla, along with her husband, nga dako kayog tabang sa ministriya ni Paul. Even great Apostle Paul, gi-emphasize niya, unsa ka importante atong mga brothers and sisters. Dili na to sila ka-kompetensya. Co-worker na to sila. Partner na to sila sa buluhaton sa Ginoo. Amen ba? And collaboration helps us also to be inspired with others' success. To be inspired with others' success. You know what? Nag-declare ta that your salary, your finances, your disciple will multiply this year. Nalang tay mga warnings igsuon nga pag ang imong igsuon gani na una na gani siya glambo. Example, nipalit nagsakyanan. Uy, akong igsuon, akong kauban sa D-group or sa discipleship kay nagkaroon nagsakyanan. Ayaw ka ratol. Ayaw ka alarma. Kay bisan pag nag-declare ta og multiplication na i-bless tag maayo sa Ginoo, di gyud na sabay-sabay tanan, imposible na siya. Nga ugma, unsang petsa ugma? 16? Whatever petsa ugma, nakalimot ko sa petsa ugma. Ugma dayon, kamong tanan mamalit og sakyanan, imposible na siya, walay ingon ana. So kung ang imong igsoon na una na siya kalambo, just be inspired. Don't compare yourself. Ayaw pag-ingon nga, may pa sila. Maratol na ka. Ni itom na imong pananaw. Na hopeless na ka sa imong kaugalingon. May pa sila. Kana sila, bag-uro na nga minyo. Kitaan 48 years na taminyo. 15 years na taminyo. Maurag hapon. No. Ang tama nga attitude, ma-inspire ka sa imong mga kauban. Pag nilambo na sila, moingon ka, nga nilambo na sila, ako sad, i-blessed ko sa Ginoo. Kay anak mampud ko sa Ginoo. Dili lang gid sabay-sabay tanan. Basin day sunod adlaw, basin day sapit sa 20. Dili sa 15, dili sa 16, sapit sa 20 ko i-bless pag-ayo sa Ginoo. Pag natay mga kaila igsoon mga friends sulod sa church nga they are very progressive or they are progressive, the right attitude is to learn from them, not to compete with them. You know what? Every time namin mamit ng mga pastors that their church is progressive in this aspect, their church is progressive in the worship team nga side, in whatever na side nga progressive ilang church, me and Pastor Glenn, we love asking, Pastor, what's the secret? Unsa inyong gibuhat ani? Nganong nice kaayo ing ani? Nganong nice inyong ing ani? Nganong ing ani? Paano mo nag-come up og ingon ani? And it's also a sign of humility. Kana ganing gusto ka mo learn sa mga tao nga progressive. Kay the truth is, dili tanan alam nato, amen? Nay ideas ang uban nga wala ta kabalo. Ug naa po tay ideas nga wala kabalo ang uban. So it's good to learn from one another instead of competing with one another. Niingon ba ya sa James 4:6 that God opposes the proud but He gives grace to the humble. Yan ako'y na-meet nga tao, niingon siya, garbo na lang gani na ako pag yung i-give up. I-give up yun na. I-give up yun na. Kay delikado na. Habang buhay yung ka, garbulay na sa imo. Walay kwarta niya, garbulay na amo. Samot yung kagkaog daw. Kaya ang giingon sa Ginoo, James 4:6, God opposes the proud, but He gives grace to the humble. So we look at our brothers and sisters nga nagalambo sa ilang kinabuhi igsoon. Remember, we learn from them. Be inspired by them, not compete with them, so that you will remain spiritually healthy. And collaboration helps us to avoid unhealthy comparisons. I experienced this during my high school days. During my high school days, naay babae nga murag halos ka edad lang nako.
Be patient with me ha, today. Okay, nagka-tonsillitis ko niya. Ngunang nagkapalayo ko sa inyo, kabasig magka-flu mo niya, ako'y mapasanginlan. Nagka-flu ko, nagka-tonsillitis ko. But God is our strength. Amen? Let's defeat Satan. Avoid unhealthy comparisons. I experienced during my high school days, na ako'y halos kaedad nga babae, tingala ko, init kayang ulo sa kuha. Nga amo man kong ginabuhat sa mong life lang, hi and hello lang. Na maglagot siya sa kuha, tingala ko. O nga wala gyud mi kaayo nagastorya, hi and hello lang. Nya init jud ang ulo sa ako, tingala gyud ko. Usa ka adlaw nasakpan na gyud nako. Nagapanghitabo sad ni sa mga pamilya, iwasan sad nato ni mga family kanang unhealthy comparisons. Even sa churches usahay mag-exist na ingon ani. So ang SOGMC avoid gyud nato ning ani. Kana gani i-compare ka sa uban para ma-push ka mag-progress. Negative unhealthy comparison. Nga ang leader para ma-push og progress ang iyang disciple o usa ka tawo o ilang mga anak ginikanan i-compare sa uban. Usa ka adlaw nasakpan na gyud nako. Gikasab-an siya maayo sila mga magsuon sa ilang ginikanan. Giingnan sila. Kamu ha, halos gidextrose na inyong vitamins. Di gyud mo ma-honor. May pasival, why vitamins. Di po na ko maisip compliment ba mura magkaminos. Una-una na ko ba? Ana, day na. Abi kay watay vitamins, bawal ta ma-honor, di ba? Ang ending, wala na gani nag-progress iyang mga anak, na-kick out pag yun sa school, kaya nagbagdoy-bagdoy, grabe. Mali na siya. You will use other person ba? Wala na nag-progress ang tao, ni-hate pag yung tao, nga wala gibuhat daotan sa ilaha. Di, sa ending, nag-multiply, ang condemnation, ang dili mao sa kinabuhi nag-multiply. It's not healthy, igsuon. We want somebody to progress and then mugamit ang ubang tao. Sundog, na si kuano, ikaw, ana si kuano, ana. No. Dili ingon ana mo uplift og tao nga gusto ka mag-progress. Even sa church, how many times I heard this, every time na mga branches nga matukod bago nga mga churches like 3 years, 1 year o 2 years nga ni explode og maayo. Ang pastor ang iingon, kamo dugay na mo nga simbahan 10 years na mo hangtod karon ing ana gihapon inyong numero. Pero kaning bagong boto karon nga 1 year pa, 2 years pa, 5 years pa, mas daghan pa sa inyo ha. Is it healthy? Is it healthy? Nga ingon ana ang church. Di ang ending, ang mga pastor sulod sa usa ka name, dili mag-friends. Naa sila competition, naa sila silent war sa isa't isa. Kumustahay, pero deep inside, na yung mga kasina nga mabati. It's not good, brothers and sisters. Kay walay ingon ana, nga ang 10 years church, ang 2 years church, 5 years church, 15, 20, parihag numero. Wala ingana, wala uniformity. Nga dapat 15 years na ta, dapat 15,000 na ta. Wala ingon ana. Okay, let's do everything. Yes, it's right to share the gospel. It's right all the time to share the gospel, to bring people to church. Pero dili ang tumong lang igsuon, managhan ang simbahan. Kay ang ending sa tanan, naningkamot ta, sa gingon sa Ginoo, naningkamot ta, nag-share ta sa gospel, nang bira tag daghang kalag, tanang hospitality at nang gibuhat, gipainom na tog kape, tanan nagyud, nagiserva na tog bread, everything. Naging friendly na gyud ta, nawala ng spirit of unfriendliness. Buhat yun na to ang tanan. Pero dili ta pwede mawala sa Bible nga ang Ginoo mag-decide sa tanan. Ang Ginoo ang mag-decide sa progress sa church. Pero kanang mag-evangelize, magdalag-kalag sa simbahan, tama gyud na siya. Mao gyud na atong buhaton hangtod sa napatay gininhawa igsoon, but not just to fill the church and then we feel proud of our achievements. So pag mao na focus sa church, ang ending unhealthy comparisons. If these unhealthy comparisons also exist in your household, we should stop it. Kay number 1 akong gi-share na ko sa inyo karon, di ba? Bago lang, personal experience. Sige i-compare sa ako, i-compare sa ako, wala na paayo ilahang anak na padaotan naman hinuon ni samot naman hinuon. And it's not God's
work. It's not God's way, unhealthy comparison. So collaboration, brothers and sisters, is very, very important. Dili ta ma-exhaust. Dili ta grabe ma-feel burdened. Mag-serve ta sa Ginoo nga na ay kalipay. Dili ta ma-exhaust na ay kalipay. If pagkana ang ato ang service igsoon, ing ana ang dagan sa ato ang service, we will remain spiritually healthy. Remember, collaboration, not competition. Second, lowliness, not self-importance. Lowliness, not self-importance. Please say, lowliness. Other term for meekness or humbleness. 1 Corinthians 1:26-29. Remember, dear brothers and sisters, that few of you were wise in the world's eyes or powerful or wealthy when God called you. Instead, God chose things the world considers foolish in order to shame those who think they are wise. And He chose things that are powerless to shame those who are powerful. God chose things despised or rejected by the world, things counted as nothing at all, and used them to bring to nothing what the world considers important. As a result, no one can ever boast in the presence of God. And in verse 31, ana si Paul, if you want to boast, boast about the Lord. If you want to boast, kung naagi boasting, di yun mapugnan. Gusto yun maghinambog, panghinambog about sa Ginoo. Yo kay si Lord, grabe, astig kita, power kay si Lord. Ano ba? Not boasting about yourself, but boasting about the Lord. Romans 12:15-16. Be happy, another verse. Be happy with those who are happy and weep with those who weep. Live in harmony with each other. Don't be too proud to enjoy the company of ordinary people and don't think you know it all. Because during ani nga time, sa panahon ni Paul, before ka ma-Christianize, grabe yung classification sa mga tao. Ang mga pobre, di gyud kaduol sa mga dato. Mao nang ang Christianity na himong attractive during that time. Mao nang nahimog yung massive, ni multiply gyud ang Christianity tungod kay pag mahimo kang Christian, wala na identification kung dato ka or pobre ka. Pantay lang tanan, atubangan sa Ginoo. Mao nang ni multiply gyud ang Christianity. So lowliness, brothers and sisters, helps us to always remember how the grace of God changed our lives. Sa ko ang ginapasabot. You know, sa dihang na-encounter nato ang grace sa Ginoo, katong first day ba nga na-encounter nimo ang grace sa Ginoo, di ba naka-experience ka nga I am so wretched man. I am a wretched sinner. Di ba nakaingon ka ana sa imong sarili? Katong na-encounter nimo ang gospel, katong na-encounter nimo ang grasya sa Ginoo, nakaingon jud ka ana. Sa diyang gikan sa kangit-ngit ba, unya na-encounter nimo si Jesus. Di ba kitang tanan, nakaluhod gyud ta, nakahilak gyud ta. Ug na-realize gyud nato nga wala gyud ta. Nga nothing gyud ta. So nindot kaayo to igsuon kadto nga moment ug ayaw gyud to siya kalimti nga moment because as time goes by, gamiton ka pag-ayo sa Ginoo. Gamiton ka pag-ayo sa Ginoo. Sukad masukad, wala nimo na experience nga himon ka sa Ginoo, himon ka nga leader. Sa una gikan elementary ka, apil sergeant at arms or Prince Charming, di gyud ka makuha no. Gusto kay ka mabutuhan sa Prince Charming pero wa gyud. Hangtod high school wala gyud. Wala jud kay position ba? O pero sa dihang giluwas ka sa Ginoo, nga nagsige kag serve sa Ginoo, nahimo na kang leader. Unya nahimo na kang somebody sa gingharian sa Ginoo. And a lot of times I met people nga muingon na sila nga siguro gipili ko sa Ginoo tungod kay na ako ani. Yes, nadungog na ko na kadaghan na. Maunang nahimo kong leader kay nakita sa Ginoo siguro nga ingon ani ko. Yes, kanang ni-serve kag tinud-anay sa Ginoo. Kanang naging faithful ka sa Ginoo, faithful ka sa imong devotional, nahimo kang tinuod tarong nga Christian. Maayo man na, grateful man ta ana. Apil ang Ginoo malipay man ana. Of course, oy. O naa din perfect ang devotional. Alangan man no, malipay gyud ta ana no kay mag-grow jud ka sa word sa Ginoo ana. Pagsigi kag devotional. Pero
kailangan mo balik yung ka permanente sa foundation. Nga naingon anak ka, dili tungod kay daghan kag potential, naakaana nga potential. Dili tungod kay perfect imong devotional. Balik yun permanente, igsuon katong day 1. Nga nagrasyahan lang ka. Amen? Nagrasyahan lang ka sa Ginoo. Kato nga moment, ayaw gito kalimte. Nga nung niabot ka anaon sa kakaron, ayaw jud kalimte igsuon. Nga it's by the grace of God alone. Dili tungod sa imuhang performance or whatever nga imuhang ginabuhat. It's all by the grace of God. And lowliness helps us to never boast what we have achieved today. We will never boast. Kanya itong mga ginabuhat, igsuon, we are so thankful, kami ni Pastor Glenn, we are so thankful sa dedication sa mga workers sa church, mapabagyo, mapaulan, mapainit, unsa pa sitwasyon sa kinabuhi. We have brothers and sisters that are dedicated. And kani tanan igsuon, kani ato ang gina-recognize always nga kani tanan nabuhat nato tungod sa kusog sa Ginoo. Amen. Nabuhat nato ning tanan. All these things kani atong ginabuhat sa church, ang progress sa church, tanang gibuhat sa Ginoo sa church, it's not our achievement. Amen. It's God's achievement using our lives. Perminti gyud ta din ha remain nga position igsoon ha. Oh, pag nakita nimo nga gilambo na kag maayo sa Ginoo, gilambo na ka financially, gipalambo na niya imo mga disciples, ayaw gyud siya him ang self-achievement igsuon ha. Ayaw gyud siya himo ang self-achievement, your ministry, your service for the Lord. Ayaw siya himo ang self-achievement. Always remember, it's God's achievement through you. Pag ingon ana, dili gyud ma-shaken igsuon. Walay anything magamit si Satan sa imong kinabuhi nga mag-fail ka, nga mayabo ang imong pagpangalagad. And lowliness helps us to be friendly with everyone. Kita igsuon, God wants us to be humble always. I know nga naasa to maybe daghan, no, because I also experienced that. Kanang picky ka og tao ba? O nga you just want to talk with this kind of persons. Kanila nga mga tao akong istoryahon kay ka-relate ko sa ilaha. Labi nag sa personality, no? Na mga ingon ana, di ko ganahan ana niya kay sabaan kayo. Moingon po daang sabaan, di po ganahan nimo kahilom mo ra kay kaka-boring. No, di ko ganahan ani niya kay ngani wala na. Oh. Actually, mao na isa na sige balik-balik gyud sa Ginoo sa koa, no? Before ko na minister, before ko na Christian, kay picky gyud kaayo ko nga tao. Super picky gyud kay ko nga tao. Christian ako, katong pa ko na minister, picky gihapon ko. Dito na ko gibali-balian gyud katong na pastor na gyud ko. Gibali-balian ko bukog kay picky gyud ko nga tao. Oh. So kitang tanan igsoon gusto sa di lang mga pastor. Kitang tanan. Dili pasabot nga naglingkod lang ka din ha. Member ka sa church, wala kay obligation igsoon. Be friendly to everyone. Walay pili. Ayaw lang gusto ha ang mga tao nga kanang kauyon ka sa ilahang mga batasan or mga tao nga nagahatag sa imo ha. Ayaw lang na sila tanang tao din he. Oh. Kay imuhang amigohon igsoon. So right now, as we pursue multiplication in this church, manghangyo mi ni pastor sa inyo ha, nga ato pag yung i-improve ang ato ang friendliness ani nga simbahan. Amen? Gusto ta na? Okay lang na? I-improve nato ato ang friendliness. Ang mga nyo, dili sila ang mo-adjust sa ato Ang mga taod-taod na nga mga Christian, kita'y number 1 dapat managad sa mga nyo. Pag taod-taod na ta nga Christian ba? O kita ang number 1 nga managad sa mga bag-o. Dili ka mo ingon nga, man siya nanagad, di po ko managad. Bag-o, newcomer, or first time attendees, or bulan pa sa church, na ikaw kay 14 years na ka. O 14 years na ka sa church,
Tapos moingon pa ka nga, awa man siya nanagad, di lang po ko managad. Di na pwede igsuon. Kay tagaan tag responsibility sa Ginoo nga himamaton, i-friend ang tanang klase nga tao sa church, especially bag-o. Karelate man ka ana. Dili healthy, dili healthy church na kanang church nga dili hinagad ang mga tao, di na healthy. Hadlo kay na. Kanang mosulod gani ka nya way managad nimo. Sa man ni sila? May pang mga frat. Mura magkulto. Di managad nagtan-aw lang sa imo. Uy, kahadlok ani sa kay giisip ani niya ihalad siguro ko ani. Lain bitaw mosulod din ha. Unya ang mga nang nadugay na mo ana ra. Nya way tingog-tingog. Di mamurag abat. Hadlok ta na. Karelate ba ka ana? Pag maadto ka sa church, tapos dili managad, mubalik pa ba ka? Dili na, ako di ko mubalik ka ng simbahan na. Ano mubalik man daw ko? Oh, nga di managad ang mga tao, tapos magsigig ingon nga, Jesus loves you. Oh, si Jesus lang nag-love sa ako, sila dili. Kaya di managad. So, igsoon, I understand nga like na atay mga behavior, na atay character nga anti-social, mo nang nagwalit ta karon para matabangan ta, dili to condemn you. Oh, ayaw kahit ha, kung tanaw nimo sa imong kaugalingon kayo na ka, sa ta introvert, o wala ko nagpadungdungog sa imo, nagwali ko ani para matabangan ka. Isa sa way igsoon nga maulian ka sa kana ganing anti-social nga behavior, bantayin ni. Ayaw during social gathering or during church services, ayaw sigig cellphone. Ug ayaw sigig headset. Kay pagbuhaton na nimo na human na lang ang Sunday service as in 9 a.m. to 1 p.m. Kay nagsigi kag headset, nagsigi kag cellphone, naghatag kag impression nga dili ka gusto magpa-approach. So pag ingon ana imong buhaton, di ka maulian sa imong anti-social behavior. Ayaw sa pug sa imong kaugalingon nga kanang tanggalon imong headset, undangon imong cellphone, tabi-tabi jud kag kanang exaggerated jud kaayo. Dili ana. First step 1 sa tanggala sa imong headset. Undangi sa nang sige nimong scroll diha nga walay kapadulngan. Nga wa gyud kay gibuhat sa tinuod lang. Pero kung naa kay transactions, syempre, no? Kung valid, nag-cellphone ka, ni-reply ka or whatever, alangan, dili man na mali. Pero kanang gamito na to ang mga technology para dili ta makasocialize sa mga tao, di gyud ta maulian sa atong anti-social behavior. So, diha ta magsugod. Tanggalasan imong headset, unsa na imong gipaminaw diha nga alibay. Tapos imong cellphone nga ginagamit pang alibay para di makapanagad. Di ka kailangan mo tingog. Just give an impression that anyone can approach you. Even your pastors. Nga di ta maalanganin huy, hi, kumusta na ka? Hello. Kaya kung nag-headset man ko, nagsig cellphone, di mo matarog ba, basig masukuon niya, kay basig busy, dili di ay. So kana igsoon nga mga gesture, simple lang kaayod, but that is very important. Makatabang na sa ato ang maging friendly. And then magsugod na, mustorya na ka, hantod sa mag-give up na nimo imong kapiki, imong mga reservation sa mga tao, o mahimo na kang approachable, o ma-friendly na gyud ka nga tao, igsoon, ma-shock na gyud ka, 2026, lahi na ka. Kakaiba. Nausab na gyud ka. Naanakay award, Mr. and Miss Congeniality Award, pag-abot sa 2026. We do it, brothers and sisters, all for the glory of God. That's God's will. Gusto na sa Ginoo igsoon. Kaya ang church, lowly, friendly, accepta ng klase sa tao, unsa pay status igsoon, that church is spiritually healthy. And the last one, brothers and sisters, how to promote unity, harmony and unity inside the church, settlement, not disunion. Please say, settlement. Say pasabot anang settlement igsoon. I want to establish this one. Paulit-ulit ako ni ginaingon para ma-remind ta. Pasig asa ta mo adto nga simbahan sama sa balay, di ba nagaingon, walay perpekto nga pamilya, di ba? Ang simbahan igsoon imuha ng second home. O kung moingon ka nga inyong pamilya dili perpekto, wala po'y simbahan nga perpekto. Ang simbahan dili siya perpekto igsoon. Normal lang nang
Usay na decision ang mga leaders nga dili ka kauyon, di man ta communism. Dili man gyud ta nang butang kauyon ka. Basta decision nga wala ka gipaambak sa tulay. Dili makadaot sa imuhang kinabuhi, walang gyud ka kauyon. So pag ingon ana igsuon, dili makadaot sa imong kinabuhi, walay kwarta na wala sa imuha. Wala na in danger ang imong kinabuhi, wala lang gyud ka kauyon sa desisyon, relax lang ka. Ha? Relax lang ka. Ayaw pagprotesta o grabe, no? Wala yung mga violent reaction, di ka kailangan mag-wild. Pwede tayo mag-usap. Naman natong i-promote this year, amen? Settlement always, dili separation. Nang luod lang ka, di na ka magpakita. Mura na ka gihiraman og 1 million nga wala bayari. No? Nalain lang ka, na-offend ka og maayo, wa na ka nagpakita. Anya naka-offend sa imo, wa kabalo nga na-offend di ay ka. Usap tayo, no? Bago ka mulayas. Bago ka magsentimiento o grabe, kailangan naasay settlement para malinawon ta. Cooperate ani mga igsoon ha? Kayo say busy kaayo ba? Busy kaayo sa pagpangalagad, busy sa trabaho, say manggawas na ang mga di maoba, no? Nga mga actions kay ang ending kay chaos, no? Dili kalinaw. In 1 Corinthians 1:10, I appeal to you, dear brothers and sisters, usabo na itong basa itong anchor verse, I appeal to you, dear brothers and sisters, by the authority of our Lord Jesus Christ, to live in harmony with each other. Let there be no division in the church. Dili gyud na will sa Ginoo nga ma-divide. Rather be of one mind, united in thought and purpose. Reference verse, Ephesians 4:3-4. Make every effort to keep yourselves united in the Spirit, binding yourselves together with peace. For there is one body and one Spirit, just as you have been called to one glorious hope for the future. Settlement of the problems helps us to remain united with our eternal purpose. 1 Corinthians 9:25 igsuon, we are doing all of this for an eternal prize, not for an earthly prize. Kanita na imong ginabuhat, unsa pa nakahawod, unsa pa nakasimple, ang kapadulngan igsuon is eternal glory, eternal prize, dili earthly igsuon. So dili ta dapat mamuhat og balaanong butang, pero atong mga kasing-kasing kay dili na balaan. There is legalism, by works na igsuon. Nilambo og maayo ang discipleship, nanaghan og maayo ang disciples, nilambo og maayo financially, pero ang kasing-kasing layo na sa Ginoo. Wala na nahisubay sa katarong sa Ginoo. Please be reminded nga tanang ginabuhat nato diri is dili earthly. So ang ato ang attitude is whatever happens, ang ending nato is heavenly. Amen? Dili hell igsuon. Amen? Sayang naman, no? Pila na ka-years nangalagad sa Ginoo, 10 years, 5 years. Then, usa ka adlaw ni ana, na-offend ka. Unya, wala ka ni open, wala ka nakipag-settle, ni burst out lang yung ka o grabing-grabe. Unya, hangtod sa, nilala gyud siya maayo, gamay ra kaayo nga butang, naguba imo ang relasyon sa Ginoo, naguba imo ang relasyon sa imong mga brothers and sisters for a very small thing, earthly thing nga pwede raon ta istoryahan. Timan ina ha? Timan ina. Nga as we serve the Lord mightily, let us always remain in a character nga pleasing sa Ginoo. Nga mapupo nimo igsuon ang imong reward sa eternity. Sa tanan nimong ginabuhat sa Ginoo. Kay na please, busy kay ka sa pag-serve sa Ginoo. Gihatag nimo imong tanan sa pag-serve sa Ginoo. O na please ang Ginoo sa imong heart. Amen? Ma-please ang Ginoo sa ato ang heart igsuon. Nga dili ta gusto ka na ganing kanang gusto jud ta magkagubot gyud. Masig unsa pa imong mulo. Masig unsa pa na ka-heavy. God is not giving us a right. Sige, kay na-offend man ka og grabing-grabe. Dako man gikin nimo ang rason. Sige, pag wild diha, that's okay. No.
Never na iingon sa Ginoo. Kay mga Christian sa una, gipakaon nagliyon. Gihimong torch. Gitanaw sa king sa gawas, gihimong torch ang mga lawas. Pero unsay giingon sa mga apostles, you honor the king. Dili gyud. Kanang masiun sa imuhang mulo na kay kasakit din na or whatever, nga naa ka din na, never gid mo advise ang Ginoo nga pag-create o gubot sa church. That's okay. Ikaw ng mga tawhanan na deserve na nila. Dili gyud nga na ang pamaagi sa Ginoo igsoon. Gusto ang Ginoo nga masig unsa pa ka gubot mo maskig lisod na kay isettle. Ang gusto gyud sa Ginoo kitang tanan magkahiusa ta nga isettle gyud nato. Because God is a God of peace. And settlement of problems helps us to come up with resolution to the problems. Pag kitang tanan igsoon magkahiusa nga isettle gyud nato, masig unsa kayagaw, masig unsa kahanap, masig unsa ka imposible, mo come up gyud ta igsuon og kasulbaran. Always yun na pag magstoryahanay ta. Pag mag-open up, pag mag-share, kanang ganing kanang maka-experience kay igsoon nga i-correct ka sa imong leader, kana igsoon. It's also a step for settlement. Dili na siya pagpakaulaw sa imuha. Para na sa imong kaayuhan igsoon. Pagka i-approach gani ka sa imong leader, tapos i-correct ka niya sa imong mga misbehavior, sa imong mga nabuhat nga di mao, that is also a step for settlement. Ang dili okay, kay same atong gibuhat sa pastor nga na viral, kita mo ato? Nagwali siya, kanang gamiton ang pulpit ba, magpakaulaw og tao, niya i-mention ang pangalan, tapos isulti ang imong mga gibuhat. Na may nag-viral na pastor, no? O gi-mention jud, ikaw ano, alam ko na may business ka, bakit 20 lang ang tithes and offering mo? No, nya murag na late ka man ikaw, sa to late ka na naman, ana-ana siya. O gipanganlan jud ka. O kana dili na pwede. Dili na pwede nga na unhealthy na nga church. Kuyawan ni pastor na kabalo siya nga 20 ang tithes and offering. Yun sana niya na CCTV ang mga sudlanan. Ang mga envelope na CCTV. Niya nagit siya, ikaw ano, alam ko may business ka, bakit 20 lang ang tithes and offering mo? Live ka ay mga higala. O na viral to siya. We do not promote that. We do not promote that kind of correcting people. Pero kana istoryahon ka igsoon, it's our way. Personally, istoryahon ka no sa imong mga leaders. Be thankful with that kay nagpakabana sila sa imuha. Gusto nila mapaayo ang imuhang kinabuhi. Ayaw kasuko, okay? Ayaw kasuko kay daghan bayag times nga di na to makita natong kaugalingon ng ubang tao makita sa toa. And it's a blessing nga pag nakita nila ang atong mga kapakyasan, nakita nila atong mga dili okay, muingon sila sa ato sultian ta nila kay naatay opportunity nga matarong ang ato ang kinabuhi. And settlement of problems helps us to, lastly, keep living by the Spirit of God. One of the fruits of the Holy Spirit in Galatians 5:22 is peace. Peace, brothers and sisters. And if we pursue settlement in this church, if you want settlement rather than chaos, you keep living by the Spirit of God. Remember that. God is a God of peace. And one of the fruits of the Holy Spirit, brothers and sisters, is peace. So kanang mga Kristohanon nga dili gustog settlement, gusto gubot, nag-enjoy, ningon si Paul sa Galatians 5:15, it's not love when you backbite and destroy your brothers and sisters. It's not love. Don't ever say that you are full of love but you enjoy backbiting and destroying the names of your brothers and sisters. It's not love. It could never be love. It could never be love. It's not living by the Spirit. I encountered a lot. Naka-join ko mga simbahan, naka-attend lang ko bag mga simbahan. Masyak ko kay after sa word, ang mga board, live kaayo sa sa Sunday service, ang mga board mag-meeting. Thanksgiving, about sa building, mga nga grabe mag-away gyud. Maglinalisay gyud, grabe halos kanang pula na gyud kay mga naong, baka nang mga ugat gani kay nang gawas na gyud ang mga ugat gani. O asin grabe gyud kay usay personalan na gani, kadaghan ko naka-witness, di lang nako i-mention ang church pero naka-witness yung ko ana. O diyan iingon sa pastor kay
Okay lang na mag-away ta din basta after din wala na'y personalan. Abot sa gawas, kalimtan na nato ato ang mga gipanglalisan. That statement of the pastors, brothers and sisters, is not promoting the Bible. It's not promoting the Bible because in 2 Timothy 2:23, ang giingon sa Ginoo, stay away from foolish arguments and quarrels. So mingon ang pastor, normal lang na. Tay diri ba? Normal lang na board, magkinambrasay ta during meeting, inawayay ta, ana-ana. Basta diri lang ta. Dinhi lang ta. Pag gawas ani, wala na. Kalimtan na nato nga nagkinambrasay ta. Nag-inawayay ta. Mao gani na usa ka church, abunda kaayo og donations para silang building. Nya, nag-awas-awas yun ang panalangin para silang building. Kaya lang, dugay natukod ang church, ang ilang building, tungod kay halos tanang board na ay sariling engineer nga gusto nila mao'y mugawa sa building. Gusto niya ang iyang engineer, kato isa ka board, ang gusto sa isa ka board, ihapong engineer. Ihapon, nabot siya engineer. Dugay na buhat ang building, tungod kay naglibog kung kinsa nga engineer ang mutukod sa building. Wala ta ingon ana, di ta mag-away ana. No? Amo ana, among solusyonan ni pastor kung tahi lang ana, mga hawod nga engineer ka, kansa engineer diri. Hazel, di ba engineer ka? Kinsa pa ba engineer diri? Kung manghawod yun sila tanan, top performing engineers, buhaton na mo ang gibuhat sa mga apostles, bunuton. Di ba? Nagpili og kinsa ipuli ni Judas, katong si Matias. Nabay ito'y gusto ang uban, dili ba si Matias? Pero napilian si Matias kay gibunot. Magbunot ta kinsa nga engineer, kung hawod tanan. Oh. Kay para matukod na gyud ang building. Pero kita so GMC, dili ta mag-away kinsa nga engineer. Ang gusto namo nga kalibugan nato, unsaon nato paggamit ang donations kay sobra ra. Di ba? Tama. Kana nga panaglalis, libog na gyud ko, bro Carl ba? Saon paggamit ang donation kay sobra ra man. Mura na magmalabon nato ang kingdom. Mga ganyan. Dili nang kinsa nga engineer magtukod, kinsa mag-security guard, o kinsa nga supplier, carnal man kaayo na igsuon. Dili matukod ang church tungod kay na mga personal nga interest. When we come up with church decision, always yun ang mindsetting sa tanan. Dili para magpalapad sa kaugalingon ng mga suggestions. Ako gusto matuman kay para na ako'y achievement nga ako joy. Ako adyo na. Nga ako na nga mind. That I am the mastermind of that. Ana. Nga ako na. Natarong na yung ana. Ang pultahan sa church kay gwapo gid kay ako ana. Kana nga part nice jud kay ako ana. O kanang gusto matuman kay himon laging self-achievement gihapon ang buluhaton sa Ginoo ba. Gusto matuman ang idea. Dili taingon ana igsuon. Spiritual ta mag-isip. Unsay makaayo sa church? Unsay makabintaha? Asa makabintaha ang church? Maoto atong buhaton. Amen? Dili para matuman ang idea sa pastor. Kung ang imong idea sa imong igsuon kay nindot kayo, the best jud kayo, makaayo siya sa simbahan, go. Mora na ato ang basis. Kani atong buhaton kay makaayo ni sa simbahan, igsuon. So pag ingon ana, wow, malinawon kayo no? Malinawon kay ang simbahan. And we will never promote that, ha? Kay dili na Biblia igsuon. Nga okay lang, karong Thanksgiving, next Sunday. Walay mag-awayay kung unsay dessert. Tapioca ba? Macaroni salad ba? Or spaghetti? Walay mag-away ha? Kay even ka na, I witnessed that. Pagkaon sa Thanksgiving, awayan pag maayo sa mga church members o sa mga board sa church. O apil unsa nga sudan, awayan na witness yun ako na. We should not do that. It's not Bible. It's not Bible. Ang gusto sa Biblia igsuon, magsabot-sabot ta nga malinawon. Mag-meeting ta nga malinawon. I-implement nato ang mga butang sa church nga malinawon ta, brothers and sisters. If everyone will cooperate, masig unsa pa kayagaw, libog nga mga desisyon, murag wa ka kabalo, unsa gibuhaton, basta ang attitude is settlement. Magstoryahanay ta, magpabilin nga malinawon, united ta dinha kang Kristo igsoon. And we will remain spiritually healthy.
Ibalik na kung ingon akong giingon ganina, kay di na ko gusto ninyo malimtan. Kanita nang ato ang ginabuhat, eternal ni siya. Okay? Eternal ni siya. So anything nga dili eternal sa atong paminaw, sa atong words, sa atong mga actions, anything nga dili holy igsuon, nga kabalutang nga dili ma-please ang Ginoo, iampo na to na. Nga matanggal na sa ato. Kay magkahiusa ta igsuon nga ang ending nato, aning tanan, ang Ginoo gayud ang mahimaya. Amen? Word to remember, as members of the body of Christ, let us honor God by doing our best to come up with a resolution to any problems arising. Collaboration, lowliness, and settlement are very important in order to promote harmony and unity in the church. Amen?